The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Magandang hapon mga karadyo and of course sa ating mga kamater dyan. Lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon. Gayon din sa mga palaging nag-aabang at nakasubaybay dito sa atin sa Radio CLSU, the university's official radio station. And of course, syempre bago ang lahat, batiin din natin ang mga nakatutok at nanonood sa atin sa ating Facebook live stream through the official Facebook page of Radio CLSU Live and of course, the official Facebook page of Central Luzon State University. And of course, bago tayo magpatuloy, ayan, ako pumuli ang inyong makakasama ngayong hapon na ito sa isang masaya at makabuluhang kwentuhan. Dito lamang yan sa CLSU Matters. And of course, as you can see, panibagong episode, of course, panibagong makakasama na naman. So ayan, magpakilala ka naman muna sa kanila. Magandang hapon po sa lahat, Ma'am Jules. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Juan Salvador T. Villamia. Ayan, so Juan, ayan, since first time mo din dito sa ating programa, welcome to CLSU Matters. So, kumusta ka naman? Mabuti, ma'am. Ang totoo po, medyo ninenervous ako ngayon, pero so far, so good naman po. Ayan, so first time mo ba na magraradyo? Kaya ka kinakabahan? Or... Actually, ma'am, ang first time ko po rito ay purely academics lang. So, hindi kami nag-live ang first radio program namin. Pero sa ngayon po kasi may mga nanonood, so medyo ninenervous po ng konti. Parang first time mo na ngayon talaga parang may interaction with the viewers. Yes, na. Yes, ayan. So, pero syempre magandang training grounds din ito, ano? Para masanay din tayo na humarap syempre sa camera. Although dito sa booth ay tayo-tayo lang din naman. Pero syempre, as a first timer sa mga ganitong setup, talaga namang nakakakaba rin. Pero, ayan, so, syempre, ano, so, take this as a learning step, ayan, para, syempre, sa mga susunod, hindi ka na kinakabahan. Yes, ma'am. Ayan, so, syempre, bago tayo magpatuloy sa ating main discussion, again, I am Julian D.C. Pagaduan. I am Juan Salvador T. Villamia. And we are your hosts for today's episodes of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. And of course, bago tayo magtungo sa ating main discussion, we would like to acknowledge our University President, Dr. Evaristo Ayabella, and to our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Veracruz. And of course, syempre sa ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco. Ayan, hello po sa inyo. And syempre, hindi rin natin kakalimutan ng ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course sa ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Magandang hapon po sa inyo. And of course, sa nag-iisa nating radio station manager, ayan, hello po kay Ma'am Zoril. Magandang hapon din po sa ating mga directors, sa mga deans, department heads, faculty and staff, and pati na rin po sa ating mga student leaders. Gayon din po sa ating mga university, security force, at sa ating pong mga UTS drivers. Ayan, syempre, babatiin din natin yung mga kasama natin sa ating opisina, sa PMS and Stratcom, and of course, sa mga kasama natin sa Office of the University President. Ayan, hello po sa inyo. And baka, ayan, syempre, lagi rin silang nanonood sa atin. Magandang hapon po. And syempre, i-take ko na din tong opportunity na to, no, para syempre, batiin and shout out yung ever supportive na family ko and yung mga kaibigan ko na talaga namang laging nag-aabang dito sa programa nating CLSU Matters. Ayan, of course, congratulations sa pamangkin ko. Ayan,
recognition day niya ngayon. So ikaw, Juan, since first time mo dito sa ating programa, so take this opportunity para bumati na rin sa kaibigan mo, pamilya mo, so sa mga gusto mong i-shout out. Yes, Ma'am Jules. Magandang hapon, lalo na sa aking mama at papa na mas excited pa sa akin. Sa akin pong tatlong mga kapatid. At kay Deng, kilala mo kung sino ka, binabati kita. Gayun din po sa mga co-interns ko, ma'am, na sila Albert, sila Rose, at sila Ferdin. At syempre po, yung nasa opisina po natin, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, syempre sa mga nakatutok din ngayon sa ating live, ayan. So kung gusto niyo pong magpa-shoutout, ayan, open na open po ang ating comment section. Pag-comment lamang po at isa-shoutout natin yan mamaya. And of course, alam kong marami na rin excited, feeling ko curious na rin sila. Kasi nakita naman na nila ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. And of course, so alam ko hindi lang ako yung excited dito. Kung ano pa ba yung mga malalaman natin ngayong hapon na ito. Yes, ma'am. Pero syempre, ma'am, bago po ang lahat, ano nga po ba ang CLSU Matters? Ayan, so syempre para sa kaalaman ng lahat. And of course, sa mga first year natin, syempre, bago pa lang sila sa ating university or baka may mga napadaan lang dito sa ating programa. So, ang CLSU Matters po ay para sa kaalaman ng lahat ay programa po na ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSUans patungkol sa mga importanteng events, programs, and of course, initiatives ng ating university. So, ang programa po natin ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU and maging sa ating mga student leaders and of course, lalong-lalo sa ating mga students, yung mga makakapagbigay ng impormasyon patungkol sa mga issue or usapin dito sa loob ng ating pamantasan. And of course, syempre nagpi-feature din tayo ng mga kwentong maaari nating kapulutan ng aral or ng inspirasyon. Pero syempre, ma'am, bago tayo magpatuloy, mag-recap po muna tayo. Ano po ba yung nangyari nung nakaraang episode? Ano po yung mga natalakay natin? Yes. So, syempre, weekly tayo na ume-ere dito sa atin sa Radyo CLSU, So, nakaraang episode, medyo special siya kasi dalawa yung nakasama nating resource person nung nakaraang episode, which is si Attorney J. Villafria and of course, ang ating student regent, ayan, si Darcel Parungaw. So, pinag-usapan natin yung 118th founding anniversary ng CLSU. And of course, yung mga activities na inihanda ng USSC para sa ating University Week and of course, para sa ating mga estudyante. So, nakita naman natin kung gaano naging successful, kung ano yung mga pinag-usapan natin dito last week, yun din talaga nakita natin na nagawa siya and naisakatuparan siya, So, nung Monday, ayan, so lahat tayo ay naka-Pilipinyana, nagkaroon tayo ng wreath laying and of course ng flag raising ceremony sa ating Centennial Ground. And of course, nakita din natin ang inauguration ng ating new administration building. And of course, syempre, hindi lang doon nagtatapos yon. Naging bisita rin natin ng ating DA Secretary, si Honorable Francisco Chu Laurel Jr. Ayan. So, siya yung nanguna sa inauguration ng animal vaccine development sa ating Sentrad. So, isa yung sa napakalaking bagay din na nangyayari ngayong founding anniversary na talaga naman nakikita natin gaano nga ba karami naging latag ng activities natin. And of course, syempre, hanggang bukas, ayan, sa mga students and of course sa mga nakatutok sa atin ngayon, hanggang bukas pa rin po ay may activities pa rin tayo. So, inaanyayahan pa rin natin yung lahat na dumalo sa ating community fiesta. Ayan, sa ating annual community fiesta na talaga naman feeling ko ay hindi pinapalagpas. Parang kahit Saturday siya talagang papasok ang ating mga students kahit hindi nakareside dito sa loob ng CLSU para lang makisaya. Kasi nakikita natin kung gaano ka saya yung ipinagdiriwang na community fiesta. Talagang buhay na buhay yung ang tawag dito, festive vibes dito sa loob ng CLSU during community fiesta. Ikaw ba, Juan, na-experience mo na bang mag-attend ng community fiesta? Hindi, ma'am. Actually po, first time kong dumalo bukas. So, Ah. very excited ako. Alam mo kung iba't ibang pagkain ang makakain ko bukas. And, ayun, ma'am. Excited ako ma-invite yung mga friends ko. Ayan, so talagang nakakalungkot kasi bakit fourth year ka na, parang first time mo palang a-attend. So, yun yung mga bagay na hindi dapat pinapalagpas pagka na CLSU student ka. Ayan. So, kasi talagang na-enjoy siya. Open po ang lahat ng pinto dito sa CLSU, ayan, during community fiesta. And talaga namang wala pong magugutom na CLSU ones. And of course, syempre, nabanggitin ko na lang din, na
dito sa atin sa CLSU, isa na tayong Cashlight Campus. Ayan, so nakaraan nga nagkaroon din ng launching ng Cashlight, ang National Land Bank of the Philippines. So talaga namang pwede na tayong magbayad sa ating mga ambulant vendors, sa ating mga UTS drivers. Ayan, scan na lang tayo ng QR code. Which is, syempre, sa iba ay malaking bagay yun. Kasi hindi mo na kailangan magdala din ng cash. Yes, ma'am. So, kung makakalimot ka din magbulsa ng cash, so madali na lang yung transaction. Yes, ma'am. Ayan, so parang ang dami ko lang sinabi, ano? Pero, ayan, so tama na yung daldal. Syempre, balik na tayo sa ating main discussion. So, syempre, gaya nga na nabanggit ko kanina, yung pinag-uusapan natin dito talagang may concern sa ating university. Talagang CLSU matters. Kaya naman, syempre, naging part din ng 118th founding anniversary ang community walk. Yun. Doon natin nakita yung pasilip sa ating Lingap Kalikasan Park. Ayan. Na kung saan, doon tayo nag-breakfast lahat. So, nakita natin, ang laki na ng improvement. Parang malayong-malayo na sa kung ano yung huli nating pagkakatandas na itsura ng Lingap. Ayan. Ikaw ba, ano ba yung huli mong tanda? Before the community walk, ano yung natatandaan mong itsura ng Lingap? Kasi po, madalas po kami ron ng mga kaklase ko kapag gusto naming tumambay, gusto namin mag-relax after ng exam. So, before noon, ma'am, medyo yung mga cottages na tinatambayan namin, yung iba po hindi maayos. So, ngayon, nung nakita natin nung nakaraang araw, talagang magandang-maganda na po siya, ma'am. At napaka-inam po napuntahan ng mga CLSUans, ma'am. Ayan. For sure, ay hindi lang tayo ang excited, maging ang ating mga viewers and of course, ang ating mga listeners ay excited na. Kaya naman, syempre, hindi na natin patatagalin to. Yes, ma'am. Huwag na po nating pagtagalin pa at pag-usapan na natin ngayon ang patungkol po sa Lingap Rehabilitation Project. Kaya, Ma'am Jules, I'm sure excited na rin ang mga nanonood sa atin. So, ipakilala mo na po kung sino mga kasama natin ngayon. Ayan, syempre, gaya nga lang sabi ko, hindi na natin patatagalin to kasi talaga namang feeling ko isa to sa magiging masayang kwentuhan. So, makakasama po natin ngayon ay siya talagang nangunguna sa pagpapaganda ng Lingap Kalikasan Park and of course, ang Dean ng College of Home Science and Industry. Ayan, kaya naman, let's all welcome Dr. Celaira B. Castillo. Hello. Hello, Magandang Magandang hapon po. hapon, Julian and Juan. Hello po. Welcome po, ma'am, sa CLSU Yes. Matters. Thank you Yes, so much for having me this afternoon. And thank you rin po, ma'am, kasi syempre, pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon ngayong hapon. Of course, alam namin, ma'am, gano'ng ka-busy, especially ngayong founding anniversary. Pero, nandito tayo para, syempre, ibahagi din ano pa nga ba yung mga dapat nating malaman about Lingap Rehabilitation Project. Yes. Pero syempre, ang bago lahat, ma'am, kumusta po muna kayo? Actually, ngayon, of course, masayang-masaya kasi yung parang we are towards the culmination of our university week and generally, naging maayos yung ating celebration, masaya. We weren't expecting yung turnout ng students kasi di ba parang nag-asynchronous tayo. Pero Yes, nakakatuwa kasi nakikita natin that they are very much involved and very much engaged with our activity. So, talaga namang natutuwa kami na very participative ang ating mga estudyante. Yes. So talagang ine-enjoy din nila, ma'am, Yes. yung celebration ng University Week and of course ng ating founding anniversary. Yes. So, baka po may gusto kayong batiin, ma'am. Well, of course, isang magandang hapon mula sa aking kakolehiyo, no, sa College of Home Science and Industry, sa aking department, na home department ko, ang Department of Hospitality and Tourism Management. Binabati ko, of course, ang mga awardees kaninang umaga sa ating Praise Awards. At makikita niyo naman po na marami din sa kanila ay nagmula po sa aming kolehiyo. Siyempre, andyan na unang-una si Ma'am Dana na tumanggap ng award. Ang aking pong mga kasamahan na of course ay mga service awardees din. And of course, gusto ko rin pong batiin, parang pangalawang pamilya ko na po sila yung mga taga-ISEM. Kasi lagi ko po halos silang kasama sa mga iba't ibang proyekto. Yes, ma'am. Ayan, so feeling ko ready na si ma'am. Opo. So, para lang po sa kalaman ng lahat, ma'am, hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Yeah. So, ito po ang, ano po ang Lingap Rehabilitation Project? At
Kailan po ito nagsimula, ma'am? Okay. So, ang Lingap Rehabilitation Project, sige, parang sabi ko nga kanina nung nagkukwentuhan tayo, mahaba yung kwento, no? So, magba-backstory ako. Ang Lingap Rehabilitation Project ay nagmula pa, no? Siguro mga panahon ni Dr. Tereso Abella as our president. Noon pa po pala Yes. siya. Na ito ay parang umusbong lang sa isang pangarap ng Department ng Hospitality and Tourism Management. Dahil, if you are familiar with the movie Pitch Perfect, Yes, ma'am. yes. So kung maaalala ninyo, merong isang part dun sa movie na yon na 'di ba nag-camp sila? Yes po. Yes. And then meron silang mga team building activities. So ako together with my colleague Associate Professor Michelle Domingo and our former colleague Dr. Marigel Bautista, parang nag-isip kami, sabi namin, parang ang ganda nito na magkaroon din sa Lingap. And I think ay talagang magiging maganda na magkaroon tayo noon kasi para we do not need to go out na pag may mga team building, ganyan. So nag-ugat doon, and then we involved our students sa kanilang feasibility study. So they crafted various activities na pwede natin din sigurong eventually makita sa Lingap. But then again, ito ay naging concept paper lamang, at natulog yung concept paper. And then, nung time ni Sir Terry Abella, tinap niya kami, together with Dr. Fe Persyongkola, na maggawa ng proposal. Kasi sabi niya, baka meron tayong pwedeng pagsubmitan para sa rehabilitation na ito, na pwedeng mag-fund. Of course, alam naman natin, pagdating sa rehabilitation ay we need, resources. Opo. And feeling ko, ma'am, isa yun sa pinaka mahirap hanapin. Yes, oo, yun talaga ang very challenging. No, madaling magplano eh. Yes. Marami kang mga concept na maiisip, pero basically, the resources, yun ang pinakamahirap nga na gawin. So, nabuo namin yung concept paper, pero yun nga, naging challenging yung paghahanap ng magpopondo. And then, in 2023, together with Dr. Jella Patria Abella, so kami pong dalawa ay naimbitahan ng DOST Picard sa isang parang seminar about rural tourism and ecotourism development. So, after nung 3 days na seminar namin, meron kaming field tour. So, somewhere in Cavite, meron kaming pinuntahan na isang university na similar to our Lingap, ay na-develop nila, no? Of course, they were well supported by their local government. So, yun. Tapos sabi namin ni Dr. Jella Abella, sabi, may potential yung Lingap. Yes. Opo. Na magagawa din natin to. At sabi nga namin, nagmumula naman sa isang pangarap lagi, di ba? Yes, ma'am. So, come 2024, before umalis po si Dr. Abella, papunta, of course, sa kanyang postdoc sa Amerika, ay nagkaroon po ng pagkakataon na meron pong budget na nailaan para sa rehabilitation ng, of course, Lingap Kalikasan. So, nag-convene po kami, kasama po, of course, si Sir Daryl Huganas, si Sir Paul Henrik Goho Cruz, yan, at ilan pa pong mga kasama sa ISEM. Nag-convene po kami, nagplano kung paano ang gagawin natin, anong mga step-by-step na mga actions na gagawin natin para sa rehabilitation ng Lingap. So, yun po, ito po ay mga bago po umalis si Ma'am Jella, and then naipagpatuloy early this year. Okay, so, tinawag po kami ni President. Sabi niya, ituloy na natin yung plano natin. So, because of his leadership, ay muli pong nabuksan yung plano. And nakita niyo naman po, I think it was only February when we started, no? Nag-meeting kami Yes, together with
of course, Sir Daryl, kasi talagang hindi po matatawaran, no, ang parte ng ISEM dito po sa rehabilitation na ito ng Lingap. And of course, si Sir Carlo Raul Divina, yan, kasi kabahagi po ang mga kanyang mga kasamahan sa PPSDS. Of course, our VPAD, Dr. Ariel Mactal, and of course, si Ma'am Jinky po. Kasi kailangan po natin ng konting resources para po sa rehabilitation na ito. And then, of course, si Engineer Renato de la Cruz. Kasi kung makikita niyo po, may mga hukay na doon nung para po sa, mga magiging ilaw na ilalagay natin doon. And of course, hindi rin po talaga matatawaran ang panahon, sakripisyo, at supervision na binuhos po ni Sir Joel Barsa. And of course, si Sir Delfino Velasco. Kasi talaga pong sila yung nandun hanggang weekends po, mula umaga hanggang hapon, nandun po talaga sila nakabantay to make sure na come our University Week ay talaga pong mabubuksan ulit natin ang ating Lingap Kalikasan na kumbaga may bagong muka. Ayan. And syempre po, di ba ma'am, hindi rin naman po biro ang participation ng ating mga NSTP students. At syempre yan ay sa pangunguna ni Ma'am Zoril. So yung paglilinis po doon, yan, nag-participate po sila talaga. Nakikita natin, ma'am, parang full force talaga ang full ating force mga talaga. NSTP students. Yes, at ang ating buong university. Yes, ma'am. So, syempre po, di ba ma'am, kanina, gaya nabanggit nyo na una, parang syempre, idea lang siya. Yes. Syempre ma'am, may nakikita tayo before that na paano masabi natin, mai improve pa to. So, pwede nyo ba ma'am i-describe sa amin, before mag-start yung project, para lang din po sa mga students natin na hindi pa nabisita yung lumang Lingap, ano? So, ano po ba yung itsura ng Lingap natin noon before mag-start ang rehabilitation? Okay, so before the rehabilitation, siguro yung iba na nakakapag-jogging pa rin naman doon, no? Nakakapag-ikot, nakakapagpahinga, no? Kagaya nga ng sabi ni Juan. Pero makikita natin, medyo madilim that time kasi overgrown na yung mga trees natin. And then, merong mga times na tayo ay binagyo. Tas meron ng mga puno doon na talagang nabuwal, natumba, yung ating parang a certain portion nung ating pond ay yung mga kawayan ay bumagsak na. So medyo madilim, and of course yung condition ng ating mga parang pahingahan doon ay hindi na gaano kaaya-aya, no, para sa ating mga visitors and for our students. So at that time, kung mapapansin din niyo, or if you're familiar with Lingap, wala kayong masyadong maririnig na huni ng sikada or kuliglig at ng mga ibon. So, yun parang medyo sabihin na nating gloomy yung feels. So, yung vibe. Yes. Yun. So, yun yung condition niya at that time. Yes. And of course, ma'am, ma-add ko din, kasi po parang hindi pa kami students ng CLSU, parang syempre pagka binanggit mo yung CLSU, tapos gusto mo lang lumibot, pinakaunang pupuntahan ay Lingap. Yes. Ayan, naalala ko, ma'am, ma-share ko lang po na during high school, dyan po kami nagsushoot ng Noli Me Tangere. Tama. Yes, so syempre yung vibe, parang may mga lumang bahay, ganyan. So, dinadayo po ng mga high school students na nagre-renta lang ng bike, ganyan. Tama. So, yun yung mga times, ma'am, na iwanan mo lang yung ID mo, makakarenta ka na ng bike. So, talagang doon ay, syempre, pahirapan humanap ng cottage. Saan ka mag-i-stay? Kasi yung mga kahoy, may anay na. Yes. And of course, yung mga upuan ay basag-basag na rin po. Tama. Kaya, syempre, nitong nag-community walk tayo, ma'am, nakakatuwa na ang laki na nag-improve. May table na, may maayos na table, maayos na yung upuan. Tama. Kaya parang yung mga bumibisita po dati, parang kilala din siyang Little Baguio. Yes. Especially ng ating mga alumni. So ma'am, which begs the question, gusto naming malaman, at I'm sure, curious din po yung ating mga students, ano po ba ang goal or objectives ng Lingap Rehabilitation Project? Yes. Although kanina medyo may
flashback na Yes. tayo, how it started, Yes, kung ma'am. paano yung isang idea lang because of Pitch Perfect, tapos Tama. nandito na tayo ngayon. And also, ma'am, gusto kong i-add na hindi ako handa sa ganong history. Ang heartwarming pala niya. Lalo na nung binanggit nyo na nagsimula siya sa isang maliit na pangarap. Yes. Tapos nagkaroon siya ng magandang bunga, ma'am. Alam mo, parang if ever parang ikikwento po siya, parang yung iba baka hindi maniwala na just because of Pitch Perfect, parang magka-come up sa Tama. idea. Hindi Pero, po kami handa ron yes, sa ganong pero history. mostly kasi sa mga ganun talaga, yung may napanood ka lang, may nakita ka lang, tapos yun na yung magiging spark ng pagka-conceptualize. Yes. Siguro, kung makakabalik nga dito yung aming mga students na nakasama namin sa feasibility, yes, nga. siguro talagang magiging overwhelming din for them. Kasi yung mga, although hindi pa talaga ito yung nandun sa concept, no? Pero nakikita na nila na unti-unti yung once na idea lang. nila Opo. ay unti-unti nating maisasakatuparan later on. So, of course, ano nga ba ang goal or objective natin? Bakit natin inire-rehabilitate ang Lingap Kalikasan? Okay, so, I have here mga few things lang na para ma-share natin, hindi lang, of course, sa ating community dito sa university, kundi pati na rin doon sa mga bumibisita sa atin at na-attract na pumunta din sa Lingap Kalikasan. So unang-una, ang purpose of course natin ay i-restore yung yung ecological restoration ng Lingap Kalikasan. Kasi yung purpose ng restoration is of course to rehabilitate yung degraded habitats. So sabi ko nga kanina, nakita natin meron ng mga natumba na mga puno, no, na itong mga puno na ito, karamihan pa naman ay mga native trees natin. And in fact, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang native trees natin ay very important to support biodiversity. Makikita natin doon, meron din tayong mga mahogany trees. Pero yung ating mga mahogany, although of course they contribute dun sa shade, pagpapalamig ng ating environment, meron siyang positive na effect sa ating environment at meron din siyang dala na negative na effect sa environment. So, katulad na rin yung hindi siya katulad ng ating mga native trees that support biodiversity kasi meron din siyang effect na allelopathy. Ayun, yun yung term. Sorry kasi hindi ako bio. Yes. Yan yung medyo Yes, ma'am. hindi yung term. Pero Ma'am, parang in sa madaling layman's salita, term yes. yun. Opo. In layman's term, ang mahogany ay ginagawa niyang medyo acidic yung soil. Yan. Tapos din siya very competitive din siya. So, di ba, ang mahogany, ang bilis niyang lumaki. So, ang tendency ay yung shade niya, no, talagang nakikikompete siya at yung mga surrounding trees, yung mga Nag-aagawan flora, po sila. oo, Sila ay ng talagang, resources, parang ganun, yes. ma'am. Opo. So, yun yung mga conditions, kumbaga, na ibibigay niya na naapektuhan yung paligid niya. And then, of course, ay yung ating control or to remove, yun nga, yung ating mga invasive species. Control, siguro nakita nyo, merong tayong ginawang konting thinning ng ating mga mahogany trees. Pero in fact, alam ba ninyo na mula pa noong June 2020, ang ating DENR ay hindi man pinagbabawal pero dinidiscourage na nila talaga yung pagtatanim ng mahogany. Lalo na sa mga reforestation efforts kasi nga iyon ay talagang hindi siya nakakatulong sa pagpapalakas ng biodiversity. Yung pala yun, ma'am. Kaya pala minsan kung parang, syempre baka makita na iba, bakit nagputol ng puno? Yes, oo. Ganyan. Lalo na sa ating mga students na makikita nila, parang bakit binawasan ng mga Bakit puno pinutol? doon. Yes. Ganyan. Pero in fact, hindi naman tayo makakapagputol doon ng puno or makakapag-thinning nang walang permission, of Yes. course, from our DNR. So ito pong mga ginawa nating efforts na ito ay dumaan sa tamang proseso. Sinecure po
May natin clearance. ang clearance ng DNR. And in fact, sa bawat puno po na ating puputulin ay we are required, no? We are mandated by the DNR na ito po ay palitan. At ito ay ang papalit natin, ang ine-encourage nila ay ating mga native trees at saka lalong-lalo yung ating mga fruit-bearing trees. Kaya po pala, after the community walk, nagkaroon din tayo ng tree planting. Yes. Especially ang ating university officials. Yes. That's correct. Yes. So, yun lang, mga ilan sa mga bagay. And of course, siguro, ang pinaka-importante na goal ng ating rehabilitation ng Lingap Kalikasan is to really educate our community. Maging way ito na buksan ng awareness sa ating community, sa ating visitor, sa lahat ng ating stakeholders, na meron tayong partisipasyon sa ating environment at malaki yung ginagampanan nating tungkulin para sa protection at conservation ng ating environment. Yes. Ayan. So talaga naman for the goods din, Mama, Yes. no? Yung hindi lang basta, syempre, part na yung gumanda siya, maging maayos siya, pero Tama. all in all, it's about biodiversity, Yes. Ma'am. So, syempre, Ma'am, nakikita na natin na talagang parang, sabi nyo nga po kanina, na isa sa katuparan na yung dating idea lang. So, ano po yung mga major changes na sa tingin nyo ay ginagawa na sa ating Lingap Kalikasan ngayon? Okay, so apart from yun nga sabi natin, nag-thinning na tayo, may mga konting clearing na tayo na ginawa, tsaka dredging. Yan, so nakita natin na yung mga pond natin ay umayos na yung daanan ng tubig. At saka yung ating mga cottages ay nakita naman ninyo na Yes, ma'am. talagang pinaganda, of course, sa pamumuno ni Sir Joel Barsa at ni Sir Del Velasco, kasama ang ating mga personnel from PPSDS. Napakaganda na, still na yung structure doon, tsaka yung upuan, cement na, at makikita nyo pati yung table ay parang tiles na yung nilagay nila. So, magandang-maganda na doon. Merong mga ilan na mga, parang duyan na inilagay. Opo. Yung hammock Oo, po. mga hammock doon. So, siguro ilan lang ito sa nakikita natin na mga pagbabago at, of course, improvement. Pero, sabi nga natin, unti-unti, later on, makikita natin yung mga pagbabago pa na nasa pipeline naman na. So yun, napakagandang malaman, ma'am, na napakarami na pala mga major changes. At I'm sure, nawi-witness na po Yes. ito. And of course, ng- magiging patunay din dyan yung mga madalas tumambay Tama. sa Lingap. Sana lang, hindi sila nagkakating classes. Po? Sana gayahin nila na yung iba na after exam or after classes na naghihintay ng kanilang next subject, na sana tumatambil lang sa Lingap. So, mga ganong pagkakataon lang. Yes. Yes, ma'am. So, we want to know po, aside from dun sa mga major changes na nakita na po natin sa Lingap, ano pa po ba yung mga pagbabago sa Lingap na dapat pa naming maabangan, naming mga So parang students, yung mga faculty? mga magiging pasabog ba naman sa ating Yes, mga ma'am. students? Ayan. So, syempre, sabi nga namin, eventually, sana yung mga pang-team building na activities ay makikita din natin doon. And ang isa, actually, na-identify na namin yung mga sites at may mga designs na rin na naiisip, ay sana magkaroon tayo ng campsite doon. No? Kasi 'di ba kung makikita ninyo, ang ating university ay talagang napakaraming tourism sites na pwedeng mai-offer. No, ang Lingap Kalikasan ay isa sa mga special areas na na-identify natin na talagang aayusin natin. So, meron tayong agritourism site, andyan ang Kamalig. And hopefully, sana matuloy yung ating mga conservation and rehabilitation efforts na nakaplano para naman sa ating mga cultural and heritage sites. Yan, yung preservation ng ating mga heritage properties. And of course, meron tayong ecotourism site naman na ang Lingap ay kung gusto ng ating mga students, employees na, to be parang
attuned, or to connect with the environment, pwede tayo doon na magkaroon ng campsite. Parang di ba? Parang bakit pa tayo pupunta sa mga bundok? Aakyat ng mga bundok para mag-camping. Meron naman tayo dito sa university na Lingap Kalikasan. So, tsaka sana din kung magkaroon na ang provision na meron din tayong doon, food and beverage service doon. Yun, para hindi nalalayo. Kasi alam naman natin, medyo malayo siya from our mga commercial establishments dito sa university. Yun. Tapos, syempre, alam naman natin, siguro marami sa ating stakeholders yung nagfo-photoshoot doon. Yes. Mga weddings, debut, birthdays, yan. So talagang iaayos pa natin yung landscape niya. No? Sa tulong na rin yan, actually meron tayong isang kinoconsult na isang landscape expert, si Sir Dave Lobo. Mabanggit ko lang din, kasi napakalaki din ng contribution niya sa pagpaplano na ginawa namin nila Dr. Jella Abella. Ayan. So, mukhang by hearing that, ma'am, parang yung excitement lalong tumataas. Yes, Kasi parang malaking advantage na din siya pagka talagang na-fulfill, ma'am, kung ano yung ini-imagine natin. Pero syempre, ma'am, parang hindi lang din naman biro-biro mag-put up ng campsite and of course ng mga stall, ng food stalls inside the Lingap. So, syempre, ma'am, ang next na question na dyan, if ever po ba na magkakaroon tayo ng camping site, meron po ba available na mga tent na marerent ang ating mga students? Well, of course, ito ay isasama natin sa plan natin, kung ano man yung mga activities na i-offer natin doon, we should be able to provide kung ano yung mga requirement na ito. And of course, hindi rin kasi, ang idea is magkaroon ng parang platform na kung saan doon itatayo yung mga tents. Or of course, designated area yes, lang, oo. na pwedeng tayo. Tsaka kasi hindi natin pwede na doon lang mismo sa ground magtatayo ng tent. Yes. Oo, kasi kung aware kayo, makikita nyo na marami tayong mga snakes na nakikita doon, yung mga pinaghunusan, Yes, lalo oo. na nag-clearing tayo. So talagang maraming mga snakes na nakikita. So para maging safe lang din. So, although we would be able to provide, pero syempre, if they could bring also their own tents, ganyan. So, pwede naman din. And of course, ma'am, parang ma-add ko na lang din po na magandang way din siya sa ating mga business owners if ever magkakaroon tayo ng food stalls. Yes. Kasi parang another opportunity yon na makapag-put up ng business. Opo. Ayan. So, ayun. Yes, ma'am. Since, ayun nga po, nakikita na natin ngayon ang improvement ng Lingap. So, I'm sure maraming mga nagtatanong ng mga students, ano po ang mga bawal o hindi dapat gawin na mga gustong bumisita po sa Lingap o mga gustong tumambay? Yes, Ano po ba yung don'ts nila na hindi dapat gawin, Yes. ma'am? Parang feeling ko, ma'am, ito yung dapat nating i-highlight. Yes. Kasi syempre, sa sobrang daming everyday sa bumibisita sa Lingap, hindi naman natin sila lahat may isa-isa na okay, kalat mo to, ganyan. Tama. Opo. Oo. Actually, isa siguro sa medyo nakakalungkot na aspeto ng rehabilitation ng Lingap is before pa yung community walk natin, every day ay may mga naglilinis doon, Ang ISM tuwing hapon nandun para magpulot ng mga plastic bottles, mga plastics, mga pinagkainan, na isa yon, sana ang ating mga estudyante, hindi lang estudyante, hindi naman natin sinasabi na estudyante lang ang gumagawa nito, pero the whole CLSC community and of course yung mga visitors na pumapasok ay wag naman na po sanang magkakalat kasi we have to be responsible. Dala natin ito, so it's either yung dinala natin ay iuwi din natin or otherwise nakikita naman po natin na meron na pong mga in place na mga garbage cans at ito actually ay nakikita natin na color coded pa sila. Oo. So unang-una po 'yon, maging responsable tayo sa ating mga kalat, yung
pinasok natin, maging responsable tayo. Kasi dinatnan po natin na maayos yung lingap. Iwanan din natin siya na maayos. And then, pangalawa, nakita po ninyo, yung mga cottages, no, yung mga pahingahan natin ay maganda na, bagong pintura pa. No, bagong pintura, kinabukasan, pag tingin ulit nila Sir Del, no, ating mga strike force, may vandal na. Yeah. So, sana po ay akuin or ariin nating lahat na ang Lingap Kalikasan ay para din nating tahanan or extension ng ating tahanan. Hindi lang actually ang Lingap, no? Let's also think the whole university as an extension of our home. Kasi sa totoo lang, mas matagal pa ang oras na ginugugol natin sa CLSU kaysa sa ating mga bahay, 'di ba? So sana 'yun maging responsable tayo na kung ayaw natin na dine-deface yung ating bahay, ganoon din yung ating university. 'Yun. And then siguro ay i-respect po natin yung environment, no, yung huwag tayong nakita natin may mga bagong tinanim na mga seedlings doon na huwag naman sanang pagtitripan at puputulin o kaya ay bubunutin, no. So pangalagaan po natin. And then actually po ngayon kung mapapansin nyo, Ma'am Julian and Juan, no? Yes, na noong nag-community walk tayo, lakas na ng tunog ng sikada, tsaka may mga birds na rin, ano. So, siguro yun, yung awareness lang din ng protection ng ating mga species na nandun. Actually, in fact, ito ay isa sa mga dinidiscuss ko kay Sir Daryl Huganas. Kasi sabi ko sa kanya, Sir Daryl, nakita natin merong mga snakes, no? So, siguro palaganapin din natin yung education and awareness sa community. Ano yung response natin or paano tayo mag-act pag may nakita tayong snake, yun. So, isa yun, no, siguro nasa plano yan kung paano natin papalaganapin yung awareness nga and to educate our community and at the same ma'am, na hindi lang naman po sa lingap natin nakikita na at paano ang gagawin natin. So, sabi ko sa kanya, siguro with the help of Sir Paul, no, at siguro mga CVSM students natin at faculty, ay paano ba at sino ba ang dapat na trained na mag-handle ng mga sightings na ito ng snake sa ating university. So ilan lamang yon siguro sa mga hindi naman bawal at mas siguro yung paalala sa ating community. Yes, ayan. And of course, syempre mama, no, talagang kailangan din magtulungan para ma-attain yung mga ganong bagay. Kasi parang hindi lang naman lagi administration ang kailangan take ng action. Kailangan din sumunod ng mga bumibisita sa lingap. Ano? Kasi hindi rin po biro din talaga. Gaya nga napag-usapan natin, ma'am, yung syempre yung ginagastos, yung fundings doon para mapaganda. So sana irespeto din ng mga bumibisita. Syempre, hindi lang na ating mga students, pati po ang yung mga visitors natin outside the university. So, ayun ma'am, syempre, dahil nga may rehabilitation na tayo. And of course, nabanggit niyo ma'am kanina na madami tayong visitors na talagang nagpo-photoshoot sa ating Lingap Kalikasan. Ayan, syempre yung iba ma'am nagtatanong-tanong na yan na syempre inaayos, pinapaganda, ganyan. Magiging open pa rin po ba sa public ang Lingap Kalikasan or may mga kailangan na ba silang kuhaning gate pass, ganyan? Sa ngayon, no, sa ngayon ay open pa ang ating Lingap Kalikasan. Siguro eventually ay kasama yan sa plano natin kung paano natin na monitor at makokontrol kasi kagaya ng ibang mga tourism sites, dapat din nating isaalang-alang yung carrying capacity ng ating Lingap Kalikasan, kung ilang tao at time ang kaya niyang i-accommodate. Yes. So, at para naman din mapangalagaan siya at hindi naman masira or ma-degrade yung ating ecotourism site. Ayan. So, syempre ma'am, tag dito, nakalimutan ko na yung itatanong ko. Yes, so, syempre ma'am, hindi naman natin mapipigil yung mga bumibisita, especially now na
open pa. No? So, para po sa inyo, paano ba makakatulong pa sa, of course, sa efforts ng university and mga administration, yung pagpapaganda ng lingap? Paano makakatulong yung mga bisita natin or yung mga students natin? Hindi na lang man para ma-maintain, kumbaga para mas ma-improve pa po ang rehabilitation ng lingap kalikasan. Yes. Of course, siguro dahil na-enjoy naman natin, no, yung benepisyo na binibigay sa atin ng pagstay sa lingap kalikasan. Siguro po ay darating yung pagkakataon na hihilingin po natin sa ating mga bisita na kahit papano ay medyo may minimal na fee, environmental fee, yan, Opo. na siguro ay maging bahagi ng kanilang pagbisita sa lingap kalikasan. Kasi nakikita din naman natin, no, even us, when we visit different tourism sites, we spend, no, a certain amount of money. And dito naman sa university, hindi naman tayo magsiset ng certain amount without, of course, consulting our stakeholders and the community kung hanggang magkano lang ba ang kaya natin. And na of course, reasonable yung yes, price. reasonable yung price. Pero ito po ay kung matutuloy at magagawa natin, ito naman po ay ilalaan talaga din sa pagme-maintain ng ating lingap kalikasan. Of course, hindi po biro yung pagme-maintain dyan. Yes, kasi subukan po ng 2 tao na mag-maintain sa lawak Sa ng lawak lingap po ng kalikasan ay talaga pong hindi kakayanin. And at the same time, sabi ko nga po, kasama sa pangarap natin dyan, ay to secure the area. Sana makapaglagay tayo ng mas marami pang ilaw para pagkagabi ay mas feeling secured naman ng ating mga guests na pupunta doon or visitors. And at the same, pagkagabi, 'di ba, ma'am? And at the same time, sana po makapaglagay din tayo eventually ng mga CCTV cameras kasi syempre for our security din naman 'yon. Yan. And of course, yun po, yung kahit papaano ay meron pong magme-maintain kasi sa ngayon po ay wala po talagang designated na personnel, no, na nag-oversee ng maintenance na ito. Ito po ay isinisingit po sa mga trabaho ng ating personnel from PPSDS. At wala naman po silang hinihinging kapalit dito. Kaya po sana magkaroon ng additional manpower para lang ma-oversee yung operation sa lingap kalikasan. Ayun, ma'am. So, maraming salamat po sa mga Thank you so sagot ninyo much. sa aming mga tanong. So, meron pa po akong isang tanong, ma'am, which is isang turn ito, quiz. Gusto po naming malaman ng personal take ninyo. Para po sa inyo, ma'am, saang parte po ng lingap ang pinaka-favorite ninyo? Wow. Opo. Siguro yung di ba meron tayong arko doon? Yes. No? Yes, ma'am. Yung welcome na arko ng lingap kalikasan. At saka yung makikita natin yung malaking part ng pond doon. No? Yes. Kasi kaya yun ang na-identify ko na favorite or spot ko. Kasi ay pinapangarap ko na eventually sana magkaroon tayo doon ng kayak, mga ganon. yes. So, ganon ko siya napipicture. Nabivisualize, Yes, okay. nabivisualize. So, sabi nga, nag-uumpisa naman lahat sa pangarap. So, that's why it is my favorite. Kasi sabi ko, ay meron pa siyang development na pwedeng mangyari. Oo. Ayan. So, syempre, ma'am, tinanong mo si ma'am. So, ikaw, Juan, since nabanggit mo din kanina na doon kayo madalas tumambay with your friends or classmates, ikaw ba, ano ba yung pinaka-favorite spot mo doon sa lingap? Ang pinaka-favorite spot ko doon, ma'am, yung pong cottage na nakalagay dun sa gitna, Oh. na nakapalibot po yung I think yan din ibang ang mga- yan din ang favorite spot ni Ma'am Jella. Yes, ma'am. Kasi kabilin-bilinan niya I talaga think, ma'am, na. that's the gazebo. Yes, Yun yung Opo, gazebo yung- ngayon. yung banda po Talagang na ang bilin niya sa amin ay wag natin siyang tatanggalin. Yes. I-keep natin siya doon and kung maaari ay ma-maintain I-maintain natin yung yung itsura niya. yes, yung talagang structure Kasi niya yung before. parang yung shape niya, ma'am, parang hexagon Oo, or... parang Opo. gano'n. Yes.
So, Kasi ma'am, parang, yun din yung favorite spot ko doon. really? Pareho kayo. Kasi ma'am, nabanggit ko nga kanina, high school pa lang, pumupunta na kami dito sa CLSU. Dito pa sa bagong sikat na gate kami dumadaan kasi dito yung renta ng bike dati. Yes. So dati doon parang tatandaan ko, meron parang poste ng kahoy lang doon. Wala siyang bubong, ganun lang siya. Talagang doon lang kami tumatambay. Pag ever mag-shooting doon, mag-iiwan ng gamit, ganun. Kaya parang pagka every time na nakikita ko, yung nagpa-flashback yung mga kaklase ko nung high school. Yung mga kasama ko na nag-shooting ng Noli Me Tangere, ganun. Parang it brings back happy memories. Yes, ma'am. Yes, ma'am, parang ganun po. Ayan, so, ma'am, ayan, again, thank you so much po sa pagsagot ng Thank mga you so questions much. namin. Salamat po. And ngayon, ma'am, at least nalinawan tayo na hindi lang pala siya bigla na lang naisip na, i-rehabilitate natin Yes, yung lingap o pagandahin natin yung lingap. So, it's a long process din pala, ma'am, ano? Yes, Na matagal na siyang may plano. But syempre nga po, gaya ng nabanggit nyo kanina, syempre pinaka number one na mahirap pagka may mga project ka, syempre yung funding. And at least ngayon, ma'am, nakahanap na tayo ng funding for the rehabilitation, which is nakakatuwa kasi mas ma-enjoy na, or kumbaga parang mas ini-improve pa natin yung capability na kaya ibigay ng lingap sa ating mga students and of course sa ating mga visitors. Kaya maraming salamat po, ma'am. Ulitin Thank po you so namin. much. Maraming salamat po ulit sa pag-share sa amin ng mga information na talagang nakatulong po para mas lumawak pa Yes, ang kaalaman namin tungkol po sa Lingap Rehabilitation Project. And Lalo na po rin sa mga students na hindi pa aware na may ganitong proyekto. So maraming salamat po sa pag-share sa amin. At higit sa lahat, ma'am, nalaman po namin ngayon kung paano sa aming paraan ng mga students ay makakontribute kami para Yes. lalo pong makatulong pa sa pag-rehabilitate at pag-restore po ng Lingap natin. Ayan. So, syempre yung malaking bagay doon, yung magpulot ka lang sa sarili mong Tama. basura. Yes, ma'am. Hindi mo lang iwanan, napakalaking bagay na po Yes. nun. Especially sa mga nagme-maintain ngayon ng kalinisan Tama. ng lingap. And of course, sa ating mga NSTP students na I think ilang Cleanup drive. na rin Opo. sila. Ayan. So, nakita natin, so, ganong kadaming students ay nakadalawang linis sila. How much yung dalawang tao lang yung magme-maintain ng ganon kalaking land area na lilinisin. Ayan, so, ma'am, syempre, before we end, Yes. ano po yung mensahe na gusto nyong iwanan sa ating mga students or viewers ngayong hapon? And of course, syempre, sa pag-promote na din ng ating Lingap Kalikasan Park. Well, siguro ang pinakamahalaga na gusto kong ibahagi or i-remind is yun nga yung nabanggit ko kanina, no? We have to be responsible. Tayo ay, let's consider the university as our home. So maging responsable lang din tayo for the upkeep, no, and maintenance of our Lingap Kalikasan, kasi sabi ko yun nga, as simple as magpulot ng basura at itapon ito sa designated na basurahan ay napakalaking tulong na, no, at ito ay napakadali lang naman na gawin, no. In fact, yun nga yung sabi ko kanina, ang isang nakakalungkot, ilang hakbang na lang naman ay andun na yung basurahan, no? At sana i-shoot naman natin ng maayos. Kasi andun nga yung basurahan, itinapon sa may basurahan, pero nasa labas naman, nasa may foot naman ng basurahan. So parang, alam mo yun, parang it defeats the purpose of rehabilitating our Lingap Kalikasan. In fact, para lang din siguro sa kaalaman ng lahat, no, isa ito sa mga inisyatibo ng ating university president, kasi 'di ba, ini-encourage niya yung mental health awareness, and of course i-promote ang ating health, no? At alam natin na being attuned and being connected to the environment has a positive effect not only on our mental health but also of our physical well-being. 'Di ba? Parang dito nga nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Opo. So, sana ay yun nga, maging responsable tayo. Let's be responsible tourists, no? At yun maging rin tayo, take part na mapalaganap yung education, no, about the benefits of
biodiversity, yung ecological health, yung mga ganyan. So, yun siguro yung mga parting words ko sa ating mga viewers this afternoon. And of course, ma'am, i-add ko lang din na kung minahal na natin yung Lingap noon, na ganun yung state niya. So, sana mas mahalin pa natin na mas better na yung itsura niya. Ganun. So, dapat maging responsible talaga tayo. So, every time na syempre magbi-visit, and of course, syempre sa mga outside visitors din. Ayan. So, kung may mga nakikinig po sa amin na outside visitors dito sa CLSU, ayan. So, maging responsable po tayo sa ating mga basura. Actually, yun yung pinakamalaking problema, mama, no? So, yung iba, syempre, kahit pinagbalatan lang yan ng candy. Yes. Parang sa iba, ang tingin lang nila, maliit lang yan, wala namang kwan yan, ganyan. Pero, ayan, kailangan po natin maging responsable. So, kung magbibisit, ayan, pwede po tayo magdala ng sarili nating garbage bag if ever na puno ang ating mga trash can sa ating Lingap Kalikasan. Siguro parang in addition na lang, last, ang iiwan or let's leave only footprints, and take only or bring home only memories. Yes. Yun. Ayan. And of course, syempre, mas lalo tayong mag-enjoy kung malinis yung nakikita natin. Kaya syempre, magtulungan din tayong lahat. Ayan. Again, ma'am, maraming salamat Thank you po so sa much. Napakasayang kwentuhan na talaga naman so in-enjoy much. din namin. And syempre, pinaka-take away ko dito, ma'am, syempre ay mangarap ka lang ng mangarap. Kasi gaya nga po na nabanggit kanina sa flashback natin, it all started with an idea na hanggang, syempre, who would have thought na nandito na tayo ngayon na parang, in-envision lang namin yan dati. Pero, eto na tayo ngayon, unti-unti na siyang naisa sa katuparan. Ikaw, Juan, ano ang take away mo sa ating episode for today? I think, ma'am, papangalawahan ko lang yung sinabi ninyo kasi napakagandang linya yung sa maliit na pangarap, nagkaroon ng magandang bunga. And I think it resonates with me sa paraan na inspirasyon po siya. Na kumbaga dati pangarap lang. Ngayon nakikita na natin na may huni na ng mga ganitong mga hayop. So, nakakatuwa po na nakikita namin yun at isa kami sa mga saksi na nakakakita po ng mga ganong kaganapan sa ating Lingap Park. Ayan po. Ayan, ma'am. Again, maraming Thank you salamat so po. much. And of course, sa mga tumutok sa amin ngayong hapon na ito. So, Juan, meron ba tayong mga nag-share ng story dyan? Or shout out mo naman yung mga tumutok sa atin ngayong hapon? Hello po. Shout out po sa mga nanonood sa atin, ma'am. Lalo na po rito sa aking feed na si John Albert Mendoza. Shout out sa iyo. Kanina ka pa nanonood. Salamat at marami. Ayan. At si Bobby Villamia po, papa ko po yan. Hello Papa. po sa papa ni Juan. Hello po. Super supportive. Yes, opo. Papa, sana maganda kalagayan niyo dyan sa bahay. Sa bahay lang pala. At kay Ate Jemeline Landingin Ambe. Ate Jem, magandang hapon sa iyo. At sana mag-enjoy ka at nag-enjoy ka sa ating radio program ngayon na si LSU Matters. And of course, ayan, mukhang may nag-comment, may nag-share ng experience. Yes po, sinabi po ni Miss Miriam Gozon, kudos at thank you po Ma'am Dean at sa buong CLSU sa pagmamahal nyo sa ating kalikasan. Love na love ko po doon yung mga naka-line up na matataas na puno at fresh air. Siguro po wala namang magdi-disagree sa sinabi ni Ma'am Miriam. Parang lahat ng bumibisita, yun talaga yung habol nila, yung mga puno na nakalinya doon. Very Instagrammable. Yes, ma'am. That's the word, ma'am. Yung ating mga Gen Z. Ayan. Slayable. Ayan. It's giving. Giving. Ayan. Again, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. And syempre, ma'am, maraming salamat sa napakasayang kwentuhan. Yes, ma'am. Maraming salamat po. At hinihiling din po namin ang inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming programa tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon para po sa napakahalagang talakayan na katulad po nito. Again, I am Julian DC Pagaduan. At ako po ang inyong lingkod na si Juan Salvador T. Villamia. This is CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Kaya naman, laging tandaan, in CLSU Matter, you matter. Ayan, thank you so much and God bless everyone. Enjoy your weekend! CLSU Matters, issues and stories that matter.